Nagsagawa ng medical mission ang Philippine Army sa pakikipagtulungan ng Benildian Parents in Action at Benil Center for Social Action na pinamagatang OFO 3+, na kumakatawan sa optical, personal and oral hygiene services at iba pang tulong sa De La Salle College of St. Benil campus sa Taft, Manila. Ang Project OFO 3+ ay naglalayong magbigay ng mga mahalagang serbisyong medikal at tulong sa mga komunidad na nakapalibot sa mga campus ng St. Benil Taft Campus. Ang aktibidad na ito ay nakatulong sa mahigit 1,000 benepisyaryo mula sa 17 barangay ng Pasay at lungsod ng Maynila. Thank you very much first to our Lord, second to the staff of St. Benil and media, Philippine Army. Ma'am, nangangailangan po kayo ng salamin. Yes. Thank you also. I got 2 pieces of eyeglasses, which is very hard for me. Pangalan na lang nila, ma'am? Si Lerma Flor Suba Byuda, 72 years old, of Barangay 73. It's actually helping out the 17 barangay that we have today. So this covers the Pasay and also the coverage of our Manila area. So 7 barangay from Pasay and then 10 barangay from Manila. Ito po ay full collaboration with 17 sectors of our Philippine Army na binubuo po ng lahat ng mga practitioner for today. Kasama din po natin dito yung mga private doctors, the Benildian Parents in Action, at saka ang kabuuan ng mahigit 50 bata na Benildian scholars. Yung iba po sa kanila galing sa Philippine Youth Red Cross of Benil. And then the other one are the central student government po ng aming mga leaders in the Benil community. Yung pong nagsisimula po ng mga ito po ay samahan po ng Benildian Parents in Action in collaboration with the Center for Social Action. Ano po mga libreng service na pinagkakalunod po? Okay. Ang mga services po na binibigay natin ngayon, ito po yung pagbibigay ng mga general practitioner ng general physician. Meron din po tayong OB-GYN, meron pong dental. Makikita niyo po sa labas, may dental bus po ang Philippine Army. Meron din po tayong mga Jollibee food para po sa mga bata. We also brought Jollibee mascot to be here in the field. And then nandito rin po yung mga tao na talagang tinutulungan natin, mga partners natin in community with other barangay, mga tanod, ang kanila po mga representatives, they're also here, together with all the Benildian leaders, Vice President VP Nikki Templo Perez, kanina nandito rin po si VP Noni, and then nandito rin po ang lahat ng samahan po ng mga centers na nandito po sa ating eskwelahan. Sila po yung bumubuo ng pangkalahatan kasi ang atin pong pinaniniwalaan, in order for us to raise a community, it really takes a lot of partners to do that. So, ito po yung kahalagahan namin. Binibigay namin yung message namin that these are the community that matters to us. Meron din libreng gupit. Yes, sir. Meron din po pala kaming libreng gupit at saka masahe. So, meron po kaming school na kapartner. Sila po ay nagpadala ng 10 massager para po dun sa mga nag-aantay, hindi po sila mainitan. And then meron din po kaming tigagupit galing po sa Philippine Army, and then 1 hairstylist po. Ilang individual kayo makikinabang ito na medical duty, ma'am? Ang nakikinabang po ngayon, meron po tayong 1,197. Pero ito po ay nadadagdagan sapagkat may mga iba po na humabol. Bata po na nandito, nasa 268. Ang senior po namin, nasa 500 plus, 300 plus, sorry. And then the adult, hindi ko po kabisado yung bilang. Ang binantayan ko po kasi ngayon, yung pagdami po ng bata at saka ng seniors. Kasi sila po yung merong special priority lane. Ma'am, ano po ibig sabihin ng OPO 3+? OPO means opta, sorry sir. Yung opta po is, meron po tayong hygiene, yung optometrist, meron pong physician, and then health. Yan po yung meaning ng opta po. So, ito yung first time na ginanap o taon-taon mo po ginagawa? Pangatlong beses na po ito. Yung unang beses po itong ginanap, sinimulan po ito nung panahon ng kauna-unahang BPIA. So meron po tayong 100 plus beneficiary. Nung nakaraang taon, ito po ay pinagsamahan ng De La Salle University at ng De La Salle College of St. Benil. And then ito naman po yung third time, ang kapartner naman namin dito ay ang Philippine Army at saka mga private doctors. And then also, banggitin ko na rin po,
lahat po ng mga pribado, nagbigay po sa amin ng mga donation drive. Message ko po, ito pong aming ginagawa, ang unang-una po namin gustong itaas. Una, ay ito po yung pagkakataon na makapagbigay tulong tayo at makapagbalik sa taas. Kasi lahat ng ating itinataas ay si God. And then susunod po, ito po yung community purpose natin na binabanggit po natin, yung mga private individual na in-enable din ni God para sa ating makatulong sa lahat ng mga tao na naririto. Kasi hindi po siya kayang pangyarihin ng iisa. Hindi mo kayang isave ang lahat para gamutin at tulungan. Pero kahit ilang numero po ito, makakatulong po sa ating sambayanan. Ano pong role ng Philippine Army dito sa mission na ito? Ang role po ng Philippine Army is unang-una kayo po yung nagsisecure sa area sa loob at labas ng school or ng institute na ito. And pangalawa po, sa tulong po ng mga doctors, mga dentista, at kami po sa Philippine Army ay tumutulong sa pagbibigay ng gamot, sa pagbibigay ng mga basic services sa mga kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila. Ano po mga serbisyo na hatid naman ng Philippine Army? Ang mga serbisyo na hatid po ng Philippine Army, meron po tayong free dental check-up, meron po din tayong free medical check-up, may free massage din po tayo, may free haircut, and kaya po sa batalyon namin under ng Civil Military Operations Regiment ay naglagay po ng recruitment booth para po sa mga interesadong mag-apply o sa mga interesadong maging kasapi ng Philippine Army. Ako po si First Lieutenant J. Carl Ginival, the Operations Officer of the 11th Civil Military Operations Battalion under control ng Joint Task Force NCR. Mula rito sa lungsod ng Maynila, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines.